Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So, nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, ay parang survey lang ito dun sa balak nating mag-change class. Hindi ko kasi alam kung mag-stay ba ako dito sa Swiftness na Wizard. Kasi parang nagsasawa na ako sa Swiftness na Wizard. Kasi parang feeling ko medyo okay na yung understanding and learnings ko about dito sa Swiftness na Wizard, kasi nagawa na rin natin yung Energy Wizard. So gusto naman nating subukan yung ibang class. Nasubukan na natin dati yung Blade Knight and Dark Lord, STR and Dark Lord Charisma. So gusto naman nating sumubok ng ibang class. At tulungan niyo naman ako guys kung ano bang magandang class para sa atin, kasi I am more on Red Boss, hunting, ganon, and PvP. Yun ang gusto ko, kasi gusto kong matry yung PvP ng ibang class naman, kung ano bang malakas. At syempre sa building ng character. Tapos ito pala, isa sa kinu-consider ko kasi yung mga viewers natin na free to play lang or semi free to play. Kasi kaya hindi tayo masyadong nagta-top up, kasi gusto nating masubukan yung mga players natin na free to play lang, na naglalaro sa atin, na hindi ganoon na gumagastos or gustong gumastos, 'di ba? Para maging accurate or kahit paano medyo accurate yung reviews na bibigay natin sa kanila. Kasi hindi natin pwedeng i-review itong mga spender, kasi mas commonly ang mga viewers natin ay mga tamang naglalaro lang. Syempre kung i-review natin yung mga matataas, mga malalakas na yung mga spender, syempre hindi naman nila magagawa yun eh. Hindi magiging accurate yung review natin, kasi hindi nila magagawa yun kung hindi naman sila spender. Hindi sila magiging ganun kalakas kung hindi sila spender, 'di ba? Kaya yung tamang spend at tamang review lang yung ginagawa natin para sa viewers natin. So gusto ko kasi initially ito ang best pick ko, yung Summoner. Yan yung balak natin na i-change class, pero hindi ko kasi alam kung paano ba yung magandang build dito, at inaaral ko pa rin hanggang ngayon kung ano ba yung magandang pataasin. Pero isa sa kino-consider ko kasi yung Fluorite na Fire, kasi gusto ko siyang subukan, kasi feeling ko mas fit siya dito yung Fluorite na Fire. At saka yung mga biruin mo yung mga top ranking na players dito, Fire yung ano niya. At kasi kaya tayo magpa-Fire kasi mas mura siya compared doon sa Ice Fluorite. Medyo mahal kasi siya eh. So medyo malaki ang magagastos natin. Pero marami na rin tayong Fluorite na Ice. So balak natin siyang ibenta para makabili tayo ng level 12 na Fluorite na Fire. Tapos may nag-advise dito na hanggat maaari daw bumili na agad ng mga Fluorites, kasi bandang or pag late game na medyo mahirap na daw makabili ng Fluorite. Actually para sa akin hindi, kasi the more na tumatagal yung laro, the more na umuunti yung mga players. Tapos, syempre, continuous naman yung crafting nito mga Fluorites. So, dahil doon, mas dumadami yung Fluorites, unti lang yung nag-equip na mga players. Tulad ng mga kaibigan ko, binenta nila yung mga Fluorites nila, so iba nabili natin. Yung mga kalaro natin sa MU, hindi naman talaga totally friends. So, nakuha natin yung Fluorites nila sa mas murang halaga. Tapos, nabili natin yung MUC. Then, yung iba naman, binibigay lang yung Fluorites nila dahil siguro kaibigan na talaga natin at ayaw na talaga nila maglaro. So, binibigay na lang nila. Mga mayayaman yun ng mga players. So, para sa akin, kahit hindi na kayo bumili ng Fluorites, tamang crafting lang kayo ng Fluorites. Para sa akin na. So, gusto natin kuhain talaga yung Fire, kasi parang mas fit siya dun sa Summoner, kasi hindi mo kailangan na yung When Attack, dahil yung When Attack para sa mga matitigas lang yun eh. Yun yung isa sa mga kinakabahala ko sa Summoner talaga, kaya medyo nag-aalangan ako, doubtful pa ako or hesitant pa ako sa pag-change class, dahil baka hindi ko kayanin yung mga Red Boss dito. Yung mga high level dyan sa mga players natin, hindi kasi sila pala salita eh, minsan AFK lang sila or nagbobot, kasi nauso yung bot dito. So yun ang gusto natin, yung mga Summoner. Tapos unti lang naman yung mga bumibili ng mga items nila at medyo mura, kaya gusto natin mag Summoner. Sa Wizard kasi yung staff pa lang napakamahal na, kasi dalawa kayong mag-aagawan ng Wizard tsaka ng Magic Gladiator. So itong isa pa, yung isang gusto pa natin, yung Grow Lancer, kaso masyadong maraming malalakas na Grow Lancer, parang pang ilan ako dyan, siguro
mga top 10 din ako dyan kung sakali. Kung sa server namin, mga top 4 or top 5 tayo sa Grow Lancer. Tapos ayun na rin naman natin mag-DL dahil nag-DL na tayo dati. So gusto rin natin isa to yung Magic Gladiator na Wiz type. Kaso mahal nga kasi ang item nito, tapos ang rare ng drop ng item nitong Magic Gladiator na Wizard. Kasi mga kasama ko dito, parang hirap na hirap sila makompleto yung full option ng set nila. Kaya syempre dahil doon medyo nahihirapan sila sa pagpapalakas ng karakter. Pero malakas silang dumamage talaga, mabilis sila sa RB. Pero ang problema syempre kung PvP, kung hindi ka naman naka full set, syempre kung may pera ka talaga full set mo yan. Pero kung wala, syempre agawan sa item, nahihirapan ka din talaga. No, kaya medyo nag-aalangan ako dito sa Magic Gladiator. Pinaka best pick ko talaga is Summoner. Pero hindi ko alam, please comment down sa ating comment section sa baba kung ano ba para sa inyo yung magandang class, or mag-stay ba tayo sa ating swiftness na wizard, or magsiswitch tayo sa energy wizard. Hindi ko rin alam eh. So ano ba para sa inyo ang maganda na class. Tapos isa rin to sa kino-consider ko yung energy, yung Agi Elf. Kasi bakit ba? Kasi gusto ko yung Agi, more on Agi. Kaso later on napagtanto ko nung nag 500 plus na natigil yung stat, 'di ba? Ang pinapataas na kasi yung general stats natin, yung general attributes. Bala ko kasi sana doon sa MU Philippines at saka yung sa mga private servers na nilalaro natin dati, tuloy-tuloy lang yung pag-add ng stats. Syempre kapag ka mas mataas, ang kinaganda kasi ng Agi Elf dati ito kasi meron na tong may mga attributes siya tulad yung na nakikita nyo sa screen na dadagdagan pag nag 500 ka na. Sa Agi Elf kasi, ang pinapataas mo lang doon, more on Agi. Pag na-meet mo na yung STR mo para sa set, more on Agi ka na. Hindi mo na magpapataas ng iba pa. So, ang lakas ng character mo kasi more Agi yung character mo eh. Makunat ka na tapos mabilis ka umatake at defense success rate pa. Unlike doon sa Blade Knight, tulad niyang Blade Knight, syempre kailangan mo pataasin yung dalawa. Mamimili ka or gusto mong balance yung STR mo para sa damage tapos yung attack speed mo and defense mo para sa Agi. Same din naman sa Wizard at saka sa Energy Magic Gladiator. At syempre dun sa mga ibang mga class, kailangan mo pataasin yung Agi or Agi STR or Agi Energy para maging malakas at makunat ka. Pero sa Agi Elf kasi Agi lang, yun lang yung patataasin mo. So yun guys, hanggang doon lang siguro yung video natin. Kung meron kayong suggestion sa pagbago ako mag-change class or mag-stay na lang tayo dito, please comment section sa baba. Maraming salamat and enjoy playing. Have a good day. Bye-bye!